Ano na? May makukulong na ba sa flood control corruption scandal na to? Si Zaldico ba na may kaso na ngayon ang unang maaresto? Ako po si Jairo Boliedo at pag-usapan natin. Sa dami ng mga investigasyon at mga reklamong may kinalaman doon sa flood control corruption scandal, si Zaldico ang unang may kaso. November 18, 2025 ay nag-file po ng graft at malversation cases ang Office of the Ombudsman sa Anti-Graft Court na Sandigan Bayan. So, ano na naman? Filing na naman. Bale, ang kaibahan po this time ay yung mga i-file po ay mga kaso na po sa korte. Nitong November 19, inassign na rin po ng Sandigan Bayan sa iba't ibang mga division at mga justices itong 3 kaso laban kay Zaldico, mga officials ng DPWH Mimaropa at ng SunWest. Ibig sabihin po na umabot na tayo sa korte, one step closer na po tayo sa pag-aresto dito kay Ko at sa iba pang mga akusado dahil maaari na pong maglabas ng warrant of arrest itong Sandigan Bayan. Ito na po ang hinihintay ng mga tao. More than 100 days nang i-bring up ni President Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA ang issue ng flood control, maaari nang may makulong. Yet again, ang operative word po natin ay maaari dahil wala naman pong assurance na mahuhuli sila. Tulad po ni Ko na recently idinawit sa issue ng budget insertions si Marcos at dating House Speaker na si Martin Romualdez. Nasa ibang bansa kaya si Ko? Ang sabi nga, nasa Europe daw. So, paano siya arestuhin? Dito po papasok ang kapangyarihan ng warrant of arrest kung sakali man na maglalabas ang Sandigan Bayan. May 2 gamit po ang warrant of arrest. Ang unang gamit po, pwedeng maging basihan ng mga otoridad natin sa Pilipinas na mag-request ng red notice sa Interpol para mahuli itong si Ko sa ibang bansa. Ang red notice po ay ginagamit ng Interpol para mag-request sa mga member states nito na arestuhin ang isang kriminal o fugitive doon sa kanilang teritoryo. Tricky part lang dyan ay kung susunod doon sa red notice at request yung bansang miyembro ng Interpol. Because at the end of the day, yung bansa po na yon ang magdedesisyon kung i-enforce pa nila yung red notice ng Interpol at aarestuhin yung suspect na pinapaaresto. Pangalawang option po ay i-cancel ang passport ni Ko. Kung may warrant na po, pwedeng hilingin po ng mga otoridad sa korte ang cancellation ng passport ng dating lawmaker. Pag nakita po ng korte na may sapat na dahilan po para i-grant yung petition, maaari po nitong i-grant yung request tapos utusan nito ang Department of Foreign Affairs para i-cancel na po yung passport ni Ko. No passport, no legal basis para manatili sa ibang bansa. Undocumented alien na kasi siya. Itong red notice at cancellation ng passport, pareho po nating nakita itong ginamit ng mga otoridad sa Pilipinas para sa kaso ni dating Negros Oriental lawmaker Arnolfo Arnie Teves nung nagtatago pa siya sa Timor-Leste dahil sa patong-patong niyang mga kaso. May red notice, canceled ang passport ni Teves, pero huy, nahirapan tayong iuwi siya ha. Na-arrest si Teves ng March 2024 pero nauwi lang siya sa Pilipinas by May 2025 dahil sa power at influence niya, nag-drag on at humaba po yung extradition process niya. Kaya lang siya napadeport dahil yung mismong Timorese government na po ang nagpa-deport sa kanya nitong 2025. Di malabong ganito kahasel at salimuot ang pagpapauwi kay Ko unless talagang magsisipag at didikdikin talaga ng gobyerno natin na mapauwi siya. Kaya balik tayo sa tanong kanina, si Ko ba ang unang makukulong? By the looks of it, mukhang mas mauuna pa pong maaresto at makulong yung mas mabababang officials kay Ko, yung mga DPWH officials ng Mimaropa at ng SunWest. Kung nasa Pilipinas man itong mga to, dahil mas less complicated yung gagawing pag-aaresto sa kanila. For now, bantay at abang po tayo sa iba't iba pang mga reklamo na pending ngayon sa Department of Justice at sa Office of the Ombudsman. Kasi kapag ito pong mga complaints na ito ay i-final na sa korte ng DOJ at ng Office of the Ombudsman, magkakaroon na po tayo ng bagong set of cases and later on, possibly, bagong set of warrant of arrest laban po sa mga involved dito sa alleged corruption na ito.